Napansin mo ba? Maraming guro ang laging pagod. Pero ang tanong, pagod ba sila sa pagtuturo o sa napakaraming trabahong kaakibat nito? Kapag narinig ang salitang teacher burnout, iniisip ng iba, baka hindi na passionate ang mga guro. Pero ang totoo, hindi nawawala ang pagmamahal ng maraming guro katulad ko sa pagtuturo. Ang nauubos ay ang kanilang lakas. Isipin mo ito, 6 na oras na actual classroom teaching, pag-check ng quizzes, performance tasks, and examination, paghahanda ng lesson plan and instructional materials, mga ulat, meetings, training, and school activities, pakikipag-usap sa mga magulang, at pag-aalaga sa mga mag-aaral na may kanyang-kanyang pangangailangan. Hindi lang akademiko, kundi emotional din. Pag-uwi, hindi pa tapos ang trabaho. Maraming guro ang nagpapatuloy sa paggawa ng schoolworks habang ang iba ay nagpapahinga na. Ang burnout ay hindi simpleng pagkapagod. Ito ay ang unti-unting pagkaubos ng pisikal, emotional at mental na lakas. Kapag ang isang guro ay palaging nagbibigay, ngunit bihirang makatanggap ng sapat na suporta, darating ang panahon na mapapagod din siya. At tandaan, ang pagod na guro ay hindi nangangahulugan na tamad na guro. Minsan, ito ay guro lamang matagal nang nagbibigay ng higit sa kanyang kaya. Kung gusto nating mapabuti ang kalidad ng edukasyon, hindi sapat na humingin lamang tayo ng mas mahusay na performance mula sa mga guro. Kailangan din nating pangalagaan ang kanilang kapakanan. Dahil ang isang guro na may sapat na suporta ay mas may lakas na magturo, mas may panahon na gumabay at mas makapagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa bawat bata. Kapag inalagaan natin ang mga guro, mas mapangangalagaan din natin ang kinabukasan ng ating mga mag-aaral. Ikaw, nakakaranas ka ba ng ganito? Comment down below. Please like, share, and follow. Bye-bye, butterflies.